bless you all. At tayo po'y direkta na sa mensahe. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kailangang masaya ka pag-araw ng Pasko. At kailangang higit kang mas masaya pag-araw ng mahal na araw. Dahil ang Biblia ay maliwanag, death is better than birth. Ang kamatayan ay higit na mas mabuti kaysa kapanganakan. Si Jesus ay pinanganak, let us be joyful. Pero much joyful dahil siya ay inialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. So tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama, dakilat napakabuti. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang iyong salita na inilagay mo sa aking bibig. At ito ay lumipat sa kanilang bibig. At ito ay magpatuloy na dumaloy sa bibig ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa gayon, sa opisina ay dadaloy din itong salita na inilagay mo sa aking bibig na dumaan sa kanila. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos ang naglalagay ng salita sa bibig. At kanyang tipan iyon. Ang sabi niya, I have a covenant. I will put my word in your mouths and to your children's mouth and your children's mouth. Kaya dito ay makikita po natin, hindi humihinto ang salita ng Diyos sa aking bibig because that is a covenant. At laging tandaan po natin, napakasimple po ng katotohanan na hindi maintindihan ng marami dahil nangangatwiran sila sa katotohanan. Don't argue with the messenger and the message. Dahil titiyakin ko sa iyo na hindi mo mapapaniwalaan na maganda ang iyong kinabukasan. Hindi mo mapapaniwalaan na isang araw ikay pangangasiwain ng Diyos ng malalaking pagpapala. Sa ngayon, hindi mo yun maunawaan dahil ikaw ay babad sa iyong pagkakilala sa iyong sarili na hahanggan dyan ka. Hindi ka hahanggan dyan. Ikaw ay anak ng Diyos at ikay bagong nilikha. Huwag kang titingin sa iyong kapaligiran. Basura ang nakaraan. Ibasura mo ang nakaraan dahil araw-araw may bagong ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin, kailangan magsanay ka na laging maligaya sa Panginoon. At huwag mong ipagkakait sa Diyos ang makagawa siya ng mga pagpapala sa iyo. Hayaan mong magpatuloy siyang pagpalain ka. At yung pagpapala'y dadaloy dahil sa iyong bibig. Dahil lagi mo siyang pinasasalamatan at pinapupurihan. When you praise God, all the heavenly host surrounds you. Pag nagpupuri ka sa Diyos, mga anghel ng buong kalangitan, pinapaligiran ka. At pag nagpapasalamat ka naman sa Diyos, may panibagong ibibigay sa iyo ang Diyos. Kaya yung iba ay kaya laging kapos ay dahil laging kanilang ipinagmamalaki na hindi nila alam yung kanilang kakapusan. Alam mo, Pastor, talagang mahirap talaga ang buhay. Ay, sige, diyan ka. Pero ang alam ko, maganda ang buhay at maganda ang buhay sa Pilipinas. At habang tayo ay umaawit kanina, naalaala ko 5 kami na magkakasama, ginalugad namin ang buong Binyan at Laguna. That was 1985. Kaya tuloy-tuloy ang gawain dito dahil ito'y tinayuan namin. At kaya tuloy-tuloy din ang ating main church sa Green Hills dahil sabi ng Diyos, lumipat ka dahil nasa garahe kami. Pag minsan ay kami ay sa palengke at doon kami naggagawain at kami maligaya at masaya.
na pag minsan nabibiyak yung inuupuan nila dahil yung sisidlan ng gulay yon. Pag mataba-taba ay bumabagsak at magtatawa ng tuloy ang gawain. At ang sabi ko sa Diyos, Panginoon, ako naman po'y nananalangin. Bakit po hindi kami dumarami? Linagyan ko na nga po ng tent yung kalsada at upuan. Ba't po walang tao? At tahimik ang Diyos. At isang araw, kasi simula pa lang ng gawain, bumagsak yung isang miyembro. Sabi ko, Panginoon, magsisimula pa lang ang gawain, may mamamatay na agad. Eh yun pala, ay hindi lang nag-almusal, guto, kaya bumagsak. Tingnan mo ang iyong katabi, huwag kang babagsak sa gawain. At nung pakainin namin, alam mo, yung paglapit agad sa Diyos, kinausap ko agad ang Diyos ng lihim, bakit po ngayon pang Sunday service may mamamatay, mismong sa gawain? Anong patutuo ito, Panginoon? Yung pala gutom lang. At hindi kami dumarami dahil sabi ng banal na Espiritu, paano kayong darami? O ikaw nga, mabuti nasa loob ka ng garahe, eh yung nasa labas ng nasa tent, napakainit doon, hindi sila tatagal. Tama nga naman ano. So, ano pong gagawin ko? Pumunta ka sa puso ng Metro Manila. Go to the heart of Metro Manila. At yun po at ako ay nagsikap na malaman kung paano yun. Alam mo, basta sinunod mo ang Diyos ang gagawa ng paraan. Sa pagsunod, ang Diyos ang gagawa ng paraan. At may isang napakalaking simbahan ng mga miyembro ay mga hindi naman kayamanan, mga sikat na artista at mga Miss Philippines. Yun ang miyembro, biglang bumagsak at natiray 10. At ang sabi nung isang miyembro nila sa lalawigan, Brother Greg, tulungan mo nga kami dahil baka masiraan ng bait yung aming pastora. Sabi ko, bakit? Eh, nawala ang simbahan. Ay, ang laki nung kanilang simbahan sa Green Hills. Meron sila rong lugar dahil mayaman nga eh. At tulungan mo siya. Tumawag ako at ang sabi ko, ako po ay handang tumulong dahil kayo pala ay nasira ang simbahan. At ang sagot agad niya, dahil Amerikana eh. Ang sabi niya, I don't have money to pay you. Sabi ko, I'm not working for money. Sabihin mo sa iyong katabi, I'm not working for money. Amen. Pag pera ang trinabaho mo, lalayo ang pera sa iyo. So trabahuin mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos at trinabaho ko, from 10, naging 80. At ang isang napakaganda, dahil ako'y nasa garahe, doon nasa maganda na ako ngayong simbahan. At nainganyo ako dahil meron akong, binigyan agad ako ng service na coaster. Aba, sabi ko, Panginoon, palagay ko po, i-affiliate ko na lang ang biyaya ng Diyos. So yun yung aking pananaw, isip ko yun. At saan nakaugnay yung aking pananaw? Sa maluwag na katayuan. Huwag kang titingin sa maluwag. Mapanganib yan dahil ang landas sa kapahamakan ay maluwang. Pero ang landas patungo sa langit ay makipot ang pintuan at makitid ang daraanan. At ako'y galak na galak dahil talagang mga professional at nagbalikan yung mga Miss Philippines at lalo akong nainggan yung malalakas mag-amen katulad din ninyo. Amen. At tinipon ko isang Sunday ang mga kapatiran at sabi ko, tayo'y magpapa-affiliate na. At kailangang mag-secret balloting tayo
those who are in favor and those who are not in favor. So pag ikaw po'y nakikinig lagi sa boses ng banal na Espiritu, hindi ka po mapapahamak. At 12 kami, hindi ako bumoto para may tiebreaker. Yung 11 lang ang bumoto. Nagiging kang matalino pag ikaw ay mayroon sariling ambisyon. Tingnan mo ang iyong katabi. Pero pag sarili ang ambisyon, hahadlangan ka ng banal na Espiritu. At lumabas ang resulta, 10 ang favor, 1 ang oppose. So ano ang i-announce mo? Ay di yung 10. At ngayon, nakangiti ako dahil natupad yung aking lihim na hangarin. Abay, ang lakas ng boses. Ang nagwagi ay yung nag-oppose. Dahil kung kalooban ko, 100% dapat ay payag sila. Dahil may nag-oppose na isa, hindi ko kalooban yan. At ang nagtagumpay ay yung 1 vote against the 10. Ngayon, biyaya pa rin tayo ng Diyos hanggang ngayon. Amen? Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti, kailangang makinig kang mabuti sa Diyos. At nagsimula ako sa San Juan, at ang ginawa ko, nag-Jericho March ako, linakad ko ang buong boundary. Lakad po ako, hindi ako nagsasakyan, linakad ko yung buong San Juan. At inangkin ko. At ang San Juan, walang nagtatagal na simbahan dyan, nawawala lahat. Yun ang paniniwala nila. Pero ang paniniwala ko, inilagay ang biyaya ng Diyos sa San Juan City na puso ng Metro Manila. Kaya nais kong iyong makitang mabuti. Simple lamang po ang titulo ng mensahe, Return and Obey. Hindi mo ito makakalimutan, Return and Obey. Magbalik at sumunod. At laging tandaan po natin na ang returning po ay pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Dahil yung ating iniisip ay laging maganda sa akala natin. Ang sabi ng Kawikaan, merong parang tama sa paningin ng tao pero ang dulo nun ay kamatayan. 2 ulit na sinabi po yun. At hindi lahat ng iniisip ng isang tao ay tama, kailangang sangguniin ang Diyos. At itong mensaheng ito ay sabi ko baka po hindi ito ang mensahe. Dahil bakit po inatake ng ganitong sobrang atake? Kayo pag inatake kayo nang hindi na humihinga yung iyong kaharap at halos hirap na hirap, siguro isusugod niyo agad sa ospital. Pero ako'y lumuhod at ako ay nagpahayag ng mga salita ng Diyos. Labanan po yan eh. You will declare the Word of God. That is spiritual warfare. Aalisin mo ang isipan mo doon sa nakikita mo. Aalisin mo ang pakiramdam mo sa nararamdaman mo. At ikaw ay tutuon lamang ay sa Diyos. Amen? Kaya ako yung maligaya sa aming anak, na asawa ni Sister Cathy, hindi mo po siya mariringgan na may kirot pala siya dinadala. Nagmamaneho pa rin yan. Bakit? Dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos. Tiwalang-tiwala siya sa Diyos. Si Jack Coe ay isang napakahusay na revivalist. Bumubuhay ng mga patay ang kanyang ministeryo. At sa sobrang kanyang alab, namatay siya sa sakit at age 38. At ang dahilan, sinasamba na siya ng tao. Sa kanya na nagtitiwala ang tao, hindi na sa Diyos. Kaya sabi ni Pedro, huwag ninyo kaming sambahin. Sabi rin ni Pablo, huwag ninyo kaming sambahin. Ang sasambahin nating lahat ay ang Diyos, gamit lamang ang bawat isa sa atin. Amen? Sabihin mo, gamit lamang tayo ng Diyos. Kaya pag ikay nanalangin at natugon ng panalangin, huwag mo sasabihin, ang galing ko talaga. Huwag. Sabihin mo, napakagaling ng Diyos.
Hindi sa akin ang papuri, sa iyo, O Diyos. Amen po ba? So ngayon, nangawala na yung mga kasama kong simbahan, pero naroon pa rin ang biyaya ng Diyos. At nakapwesto pa ay sa Green Hills. At ang Green Hills po sa mapa ng San Juan ay bunganga ng leon. Hallelujah. Kaya dito, kahit dito sa Binian, kaming 5, hindi ko nababanggitin dahil namatay na yung ilan at nawasak ang simbahan nung 5 lang naman po kami. At natitira na lang kaming 2 na ayos pa rin ang simbahan. At kasama kayo sa kaayusan. Amen. Pero laging tandaan mo po, meron kang dapat na tangkilikin. Ano ang tatangkilikin mo? Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Ilakas mo nga. Ayan. God is with us. So sama-sama tayo dun sa us. Pagkatapos ng bawat gawain, uuwi tayo. Ang sasabihin mo na God is with me. Eh ano po ba yung with? Kasama ko. Amen? Kasama ko. Kailanman hindi ako iniwan ng Diyos. Ako nga ang nang iiwan eh. Pero kailanman, habol pa rin ako ng Diyos kahit hindi ko siya pinapansin. Pag ang Diyos ay kulang sa aking pansin, siya ay nagpapapansin. Amen? At ano ang kanyang paraan ng pagpapansin? Hindi ako pagtatagumpayin dun sa aking mga adhikain. And the moment I return to God, na Diyos lamang ang dapat na aking pagtiwalaan, doon ako makakarinig. Pumunta ka ng Hanoi at magmisyon. Hindi pinag-uusapan doon ang logistics dahil ako ay sanay sa logistics, sa smart planning, sa AIDA, attention and desire and action. And attention AIDA, attention, interest, desire, and action. Naku, hubog po ako sa mga ganyang pamamaraan. Smart way of doing business. Pero kinalimutan ko lahat yon. At ako'y umasa na lamang sa Diyos. At hindi ko kayang bilangin ang mga kabutihan ng Diyos sa amin. Kasama kayo. Salamat at dito lamang may boses. Amen. Hallelujah. Kailangan. Alam mo, pag ikay amen ng amen, malalaglag ang lahat ng kulugo sa iyong basta amen ka lang ng amen. Ang kalusugan ay mananatiling matibay at matatag. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, amen. Amen. Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya nga, ang tinatayuan ko, God Himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down. Kaya pag ako ay umaakyat sa sa second floor ng aming bahay, nadala ang, kung may mabigat akong dala pa tungo sa second floor, God Himself has said, I will not in any way fail you. Lagi pa ulit-ulit po yun. Pag ako'y naglalakad, God will, Himself said, hindi kita bibiguin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan po ang Diyos natin. Amen po ba? Kaya nga, iyong laging panindigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Love na love ka ng Diyos. Kaya pag may simptomas ng diabetes, lumalabo ang aking mata, since 2014, hindi ko tinatangkilik. Huwag mong tatangkilikin ang simptomas. Amen? Kailangang maniwala ka sa mga latay ni Jesucristo, ako ay magaling na. Paulit-ulit yun na nagpipilit na ako ay bulagin. Pero ang tinatayuan ko, ang sakit ay isang sumpa. Amen? So ngayon ating unawain, yung mga naunang namatay sa ating tapat sa Diyos, kinuha lang ng Diyos yun, kahit si Reinhard Bonnke ay kinuha niya sa pamamagitan ng sakit. Eh sino ba si Reinhard Bonnke? Lahat po ng himala sa Africa, milyon-milyon ang naligtas. Kaya na, kahit si John Austin, na tatay ni Joel Austin, ang kinamatay, heart attack. Pero huwag kang titingin doon dahil sila tapos na sa kanilang takbuhin. Tapos na ang ating pastor sa kanyang takbuhin. Kayo, wala pang takbuhin. Dahil hindi pa ninyo natutuklasan
Nakukuha nyo, attendee lang kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka dapat attendee lang. Kailangan kay mag-alab sa tuwing tayo magtitipon. Amen. Hallelujah. At ang pag-aalab ay lagi kang may inaasahang malaki and the best. At kakatagpuin ka ng Diyos. Ito, kayo ba ay papayag pag nagsalita ako ng aking sinasabi, ito ba'y titimo sa lahat? Of course, yes. So isa ang ipangangaral pero lahat ay tinatamaan. Amen po ba? Kaya nga, depende yon sa iyong sitwasyon ng pananampalataya. Pag sinabi kong napakaunlad ng buhay kay Kristo, so kung nararanasan mo, praise the Lord, hallelujah, amen. At yung hindi pa nakahulukip-kip, paano kaya mangyayari ito? Paniwalaan mo na. Amen. Paniwalaan mo na at mangyayari yung iyong naririnig. Kung nangyari sa sumisigaw ng amen, isang araw, ikaw ay malakas na rin sa amen. Bakit? Iyong tinanggap. You are here to receive and accept. Hindi ka narito para gamitin mo ang iyong pangangatwiran. You are not here to use your reasoning because your reasoning is limited. But the word is unlimited. Amen po ba? Kaya nga po, ako'y naniniwala. Ang sabi ng Diyos kay Moses, pumaroon ka sa paraon. Ay, hindi po ako pwede. Utal po ako. So, ang ginagamit ng Diyos ay utal. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang ginagamit ng Diyos ay yung walang tiwala sa sarili. Para madaling ilipat yung walang tiwala sa sarili sa pagtitiwala sa Diyos. Pero yung tiwalang-tiwala sa sarili, matagal po yan bago magtiwala sa Diyos. At ang kanyang pagpapala ay nabibilang niya, pero ang nagtitiwala sa Diyos, hindi mo kayang bilangin ng mga pagpapala. Amen. Hallelujah. Kaya kung nabibilang mo pa ang pagpapala mo, maliit ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kung lubusan, hindi mo na mabibilang at apektado hanggang apo mo. Hindi narinig dahil wala pang apo ang marami. Amen. So, ang sabi ng Diyos kay Moses, ano ang sabi niya? Dahil si Moses ay napakababang loob. Kausap na niya ang Diyos. Humayo ka sa paraon. Ayoko po, utal ako. At ang sabi ng Diyos, sasamahan kita. At hindi pa rin siya nagtiwala doon sa boses ng Diyos. At ang sabi niya, hindi kita susundin until I receive your glory. Hanggat hindi ko nakakasama ang kaluwalhatian mo, hindi ako susunod sa iyo. At ang sabi ng Diyos, Moses, I will be with you. So God is with everyone who is in Christ. Amen. At nung dumating ang pagkakataon na talagang lilipulin na ng Diyos yung mga Israelita sa ilang. Moses, napakatitigas ng kalooban ng iyong mga kasama. Gusto mo lipulin ko na sila? Gusto mo ubusin ko sila? At magsimula ako ng lahi ay sa iyo? Malaking pagkakataon yon. Pero ano ang sabi ni Moses? Exodus 32:32. This is humility. This is meekness. Huwag mo pong parusahan ang mga kapatiran na hanggang ngayon ay nagloloto pa rin. Huwag mo pong parusahan sila na lasenggo pa rin hanggang ngayon. Panginoon, hindi po ako papayag na sila ay hindi mapasa iyo. Ano ang sabi niya? Yet now, if thou wilt forgive their sin. What is intercession? You are asking for forgiveness for somebody's sin. Hindi mo sila hahatulan, iyo siyang tatangkilikin. Panginoon, itong kapatid na absent ngayon, idinadalangin ko siya na mag-alab sa iyo at nang hindi siya madulas. Amen? Ang lahat ng antiwalay sa sarili nasa madulas na landas.
Pero ang tumitiwala sa Diyos, hawak ng anghel ang kanilang mga pangyapak. So yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book, which thou hast written. Kaya siya ginamit ng Diyos ng makapangyarihang paggamit. At ang sabi sa Numbers 12:3, ano ang sabi roon? Lagi kong naalaala ito dahil hindi po ito pagalingan. Hindi po ito pasiglahan sa panalangin at pag-aayuno. Ito po ay, ano ang sabi sa Numbers? Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Kaya kung idinadalangin mo ang mga taga-Binyan, Panginoon, iligtas mo po silang lahat. Amen po ba? That is intercession. At pag iyong dinadalangin ng makasalanan, ay maliligtas yung mga makasalanan dahil may nanalangin. Amen. Kaya mananatili ang mga kasalanan sa kanilang kasalanan dahil walang nananalangin. Amen. At ang mga marami sa atin ay, nako, hindi yan maboborn again, sa sama ng ugali. Ay yung masamang ugali ay mawawala lamang yun kapag na-born again ang isang tao at napuspos ng banal na espiritu. Kaya huwag kang mapapagod, iyong laging ayudahan ng panalangin ang mga kapatiran na laging absent, na nahilo sa kaunting kayamanan. Laging tandaan mo, patikim lamang ang unang bugso ng kayamanan. Kung mag-aalab ka, marami pa ang ibubuhos sa iyo ng Diyos. At kailangan nakikita ka sa gawain. Amen? Hindi yung puro asta lamang. Nako, mapanganib po yan. Mawawala lahat ng kabuhayan kapag hindi naging maalab ang isang tao. Amen. Hindi nakakapagpaligaya ang kayamanan. Amen? Walang kakayahan ang kayamanang magpaligaya. Amen po ba? Kaya magsanay ka na hanapin mo ang kaligayahan ay tanging sa Diyos lamang. Amen? Kaya nais kong makita mong mabuti, God is with us. At ang sabi rin ng Diyos kay, isip-isipin mo po, ang ipinalit ng Diyos kay Moses ay alipin. Ay ang daming matatalino sa Israel. Ang ipinalit niya ay si Joshua. Bakit? Dahil siya'y naging tapat sa Diyos at kay Moses. Kaya't siya ang ipinalit mo. At ang sabi ng Diyos, Joshua, patay na ang aking lingkod na si Moses, ikaw na ang papalit. So, medyo takot din siya. At ang sabi ng Diyos, Joshua, only be strong and courageous. 3 ulit po yun. Only be very strong and courageous. Only be very, very strong and courageous. I am with you. So, bakit siya magiging malakas at na matapang? I am with you. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayong umagang ito, God is with you. God is with you. Yang problema mong yan ay paraan at gamit ng Diyos to promote you, hindi to demote, to promote you. Amen? Mas malaking problema, mas malaking promosyon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, nais kong makita mong mabuti na ikaw ay, ulitin kong muli at paulit-ulit, iniibig ka ng Diyos. Tiwalang-tiwala ang Diyos sa Kaniyang salita. Kaya sa salita ng Diyos, ikaw ay titibay at tatatag. So ngayon, 2 bagay ang gagawin ninyo, choose, decide. Ano sa Tagalog ang choose? Pumili, ang galing. Ano ang decide? Pagpasyahan mo yung iyong pinili. Ngayon, tatanungin ko kayo at meron kayong pipiliin. Hindi namimilit ang Diyos, hindi namumuwersa ang Diyos. Ipinapahayag niya ang kanyang salita at doon sa nakarinig, bahala siya na magpasya sang-ayon doon sa kanyang narinig. Amen? So sa Deuteronomy, chapter 30, verse 15. Ano po ang sabi? Deuteronomy 30, verse 15.
Isa puso po ninyo ito dahil ito ay mensahe na patungo sa malalaking himala ng Diyos sa iyong buhay. See, I have set before thee this day life and good and death and evil. So, may pagpipilian. Kayo, personal. Ano ang gusto ninyo? Buhay at kabutihan? O kamatayan at kasamaan? Iyon, ilakas ninyo. Ano ang napili ninyo? Amen. Isigaw mo, buhay at kabutihan. Amen. So lalayo yung kamatayan. Ang ibig sabihin ng death, hindi po physical. Separation from God. Kaya dahil pinili mo ang buhay at kabutihan, hindi wawalay sa iyo ang Diyos. Amen. So ngayon, ating kilanlin ang katotohanan sa verse 16. Ano ang sabi? May gawain. Pinili mo ang buhay eh. Ano ang gawain? At ang sabi rito, in that command, I command this. Sandali, gagamitan na natin ang salamin. In that I command thee this day, ano yung utos? To love the Lord thy God. May gawain po pag nagpasya. Pangalawa, to walk in His ways. Pangatlo, to keep His commandments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whether thou goest to possess it. Yung mga bakanting upuan ay magkakaroon ng uupo dahil linikha ang upuan yan para may uupo. Amen? Pero para magkaroon ng uupo, kailangang bawat isa sa atin ay, number 1, to walk. Ano yun? To love the Lord thy God. Yun ang number 1. Tatanungin ko kayo, iniibig nyo ba ang Diyos? Iniibig nyo ba ang Panginoon nating Diyos? May sama ka pa rin ba ng loob? Napatawad mo na ba yung mga taong nang scam sa'yo? Pangalawa, to walk in His ways. Ano ang daraanan mo? So pipili ka, giving or not giving? Ayun, so alam ninyo ang paraan ng Diyos. Because in giving, there is receiving. Amen. In sowing, there is reaping. In planting, there is harvest. Amen. Hallelujah. Kaya dito sa biyaya ng Diyos, pag hinamon kayo, napakabibilis ninyo sa pagkakaloob. At dahil kayo mabilis sa pagkakaloob, ay mabilis din ang buong langit sa pagbubuelta ng iyong ipinagkaloob. Kaya marami po ang hindi makaranas ng malalaking pinansyal na pagpapala pag nag-tithes and offering. Ay, tithes and offering. Hindi mo ba alam na pag ikay nagtapat sa tithes, bukas ang durungawan ng langit at lahat ng mga salot at mananakmal ay wawasakin ng Diyos? Amen. At bibiyayaan ka at bibigyan ka ng hindi mo sukat akalain, na hindi mo inisip at hindi hiningi. Kailangan marami ka ng karanasan na pagpapalang hindi mo hiningi, hindi mo inisip. Amen. Hallelujah. Salamat at gising na kayo. And then ano ang pangatlo? Keep His commandments. At ano ang kanyang commandment? Love your brothers as I have loved you. Ibigin mo yung katabi mong yan. Kilala mo na ba yung katabi mong yan? Alam mo na ba ang buhay niyang katabi mong yan? Huwag mong ichichismis, idadalangin mo. Pag masama ang ugali, huwag mong ichichismis, idadalangin mo. Amen? Amen, hallelujah. Kaya sa buong buhay ko bilang lingkod ng Diyos, napakarami kong alam na sikreto ng maraming tao. At hindi basta tao yung nagpapa-counsel sa akin ng mga nagdaang maraming panahon. Eh kung isisiwalat ko yun ay chismoso ako, hindi ako ginamit ng Diyos. Hindi ako gagamitin ng Diyos. Kailangan sa counseling between God and me and the counseling. Amen? Kailangan, ay ganun pala si ganito, ganun. Kaya dadalhin ko yung kanilang hinihingi na katugunan sa kanilang mga suliranin. Alam mo maraming hindi alam ay chismoso sila. Tingnan mo ang iyong katabi, marami sa simbahan ay chismoso. Bakit? Alam mo ba, Bishop? Ano? Ganon ba siya? O, naging chismoso na rin pati ako.
Alam mo, pag nakita mo yung kapintasan, sarilinin mo na lang at iiyak mo sa Diyos. Nakukuha niyo, huwag mo nang ililipat sa ibang bunganga dahil kakalat yan. May isang naalala ko na mahusay na elder ng isang simbahan sa Amerika at siya ay inutusan ng Diyos na mag-mission sa mga nightclub at bar. Sumunod siya at kumalat sa buong simbahan na siya ay laging nasa nightclub at nasa bar. Pero hindi nila alam na utos ng Diyos na maligtas yung mga nandun sa hanap buhay na yun. At siya ay in-expel dun sa simbahan, pero siya ay tuloy-tuloy sa ministeryo. At siya ay patuloy na ginamit ng Diyos. Yan, nais kong iyong maunawang mabuti. Sabihin mo, yung nalaman mong kahinaan niyang katabi mo, sarilinin mo. At iyong dalhin sa trono ng biyaya. Panginoon, pagpalain mo po siya dahil siya pala may malaking problema sa bayarin. Amen? Pag mo sasabihin, alam mo, akala ko kung pumusta, parang akala mo ay maraming pera, ang laki pala ng utang. Alam mo, brad, alam mo, sis, wag tayong ganon. Sabihin mo, wag tayong ganon. Pag nalaman mo yon, immediately pray for that person. At makikita mo na magbabago ang buhay nung iyong idinalangin. Pero ang unang magbabago ang buhay ay ikaw dahil ikaw ay mapanalanginin. Amen. Hallelujah. Amen. So, dito makikita natin love and then walk and keep His commandments. Love the Lord thy God and then walk in His ways and then keep His commandments. At huwag mong kalilimutan, sa simbahan, kailangang idinadalangin natin ang isa't isa, lalo na ang pastor. Amen? Dahil pag nakita mo na ang pastor ay, basta kung anong makita mo, alam mo, si pastor pala, ganito, ganon. Alam mo, yung ating tithes and offering, alam mo, chismis yan. Laging tandaan mo, ang pananagutan namin sa Diyos, hindi sa tao. Dahil, kung hindi ko ginagamit ng tama ang mga pananalapi ng Diyos, tatagal kaya ako? Maririnig kaya ako ng Diyos? Yan, nais kong iyong unawaing mabuti na tatlong bagay: love, walk, keep. Love the Lord thy God, walk in His ways, keep His commandments. Napakadaling maalaala. Pumikit ka. Love the Lord thy God. Yun po ang memorize. Love the Lord thy God. Walk in His ways. Keep His commandments. At ano raw ang mangyayari sa atin? Sa verse 19. Ano ang sabi sa verse 19? I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose that both thou and thy seed may live. And I believe that you have chosen life. Kaya kayo'y napaka-active sa pagdalo. Pero mas maganda at matutuwa ang Panginoon kung may bit-bit kang dadalo. Salamat sa 5 amen na nahamon na magbit-bit ng dadalo. Amen. At makikita mo, pag ikaw ay nagliligtas ng kaluluwa, ikay matalino. Pag dinadala mo ang mga makasalanan para mabuhay na matuwid, ikay matalino. At ikay magliliwanag na katulad ng papawirin. At ikay laging mapapansin ng mga anghel at ang iyong bahay ay kanilang babantayan 24 oras dahil ikaw ay nagliligtas ng kaluluwa, kaya pararamihin ng Diyos ang iyong kayamanan. Salamat sa 5 na nag-hallelujah. Amen. So, dito makikita po natin, bakit po tayo iibig sa Diyos? Sa verse 20, makinig kang mabuti. That thou mayest love the Lord thy God. So I have chosen life and the purpose
of that choice and decision is to love. Ang layunin ng aking kapasyahan, ibigin ng Panginoon. To love. To love the Lord thy God, and that thou mayest obey. Obey. Ibigin ng Panginoon ninyong Diyos at sundin ang kanyang boses. Amen? Amen. Hallelujah. Noong 2018, sabi nung isa na nagkaloob ng 500,000, panay ang message kay Pastor Kenneth, Pastor Dexter, Pastor Jonathan, pag hindi ninyo ibinalik yung 500,000, sisirain ko ang inyong ministeryo. So, anong gagawin mo? Nagastos na. Naibili na ng mga equipment. At dahil hindi nakita ng aking pamilya na ako'y naaburido. Tingnan mo sa iyong katabi, dapat hindi ka makitang naaburido. Salamat sa isang amen doon sa dulo. Kailangan ang iyong paninindigan, pera lang yan. Ang mahalaga ang Diyos, hindi ang pera. At may isang lumapit, dala yung 500,000. Hallelujah. Ibinalik ko. Dahil ang sabi niya, hindi ako napagpala nung bigyan kita. At hindi ko naman naalaala, pero nung maalaala ko, nung humingi siya ng panalangin, ang sabi niya, pag naibenta lang ito, Bishop, idalangin mo na yung mga kapatid ng asawa ko, yung lahat ng mapagbentahan ay ibigay sa amin. At yun ang nangyari. Nagkasundo kami dahil ano man ang pagkasunduan ng dalawa ay mangyayari. Nangyari. So, dapat, dahil 3.5 million yung naibenta at ibinigay sa kanila, magkano ang kalahati? Ayun, so, kaya hindi siya napagpapala. Sabi niya, 8 months na mula nung ibigay ko. Hanggang ngayon, walang bumabalik. Paano? Hindi siya tumupad doon sa panata niya, kalahati ibibigay ko sa ministeryo. Nakukuha niyo po. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, nasa panata mo at pagtupad sa panata mo ang pagkilos ng buwelta ng pagpapala. Yung iba kasi hilo na agad na nakabili ng ganito, nagkaroon ng ganito. Huwag kang mahihilo doon. May mas malaki pang parating. Pero ang kailangan ng Diyos, hindi pera mo dahil ang pera mo ay pera ng Diyos. Ang gusto niya ay puso at katawan mo ay nasa gawain. Amen? Kaya nais kong iyong makitang mabuti. Ano ang sabi ron? So that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is, siya ang iyong buhay. Amen. You have chosen life, and that life is God. Amen. And ano ang sabi rito? And the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So, ang Diyos ang iyong buhay, at ang haba ng iyong mga araw ay ang Diyos din. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, ang haba ng iyong mga araw ay ang Diyos ang nagpapahaba. Are you qualified na may mahaba kang mga araw? Do you love God? Do you obey His voice? Do you cleave unto God? Yung pangatlo,
Yung una, love the Lord thy God and then walk in His ways and keep His commandments. Yung pangalawa, love the Lord thy God, obey His voice. At ano ang pangatlo? Cleave. Aakap ka ng mahigpit sa Diyos at huwag kang papayag na ang Diyos ay hindi mo makasama 24 oras. Amen? So dito makikita natin ano ang kwalifikasyon na ikaw ay may buhay. Sa 72:7 ng Salmo, Psalm 72 verse 7. Ano po ang sabi? At ang sabi po dito, in His days shall the righteous flourish. Sa mga araw ng matuwid, siya'y mananagana at giginhawa. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung ikay matuwid, ikay sasagana at giginhawa. Amen. At ang mga matuwid, laging nasa gawain. Amen. Sabihin mo, ang matuwid, laging nasa gawain. Ang matuwid, laging nasa gawain. Amen. Ang mga araw ng matuwid ay mananagana at giginhawa at masaganang kapayapaan hanggat may buwan. May buwan pa po ba hanggang ngayon? Amen. So, kung matuwid ka, dapat ikaw ay laging nagpapatuwid sa salita ng Diyos. Amen. At ang matuwid, umaasa lamang ay sa Diyos. If you are only depending on God, you shall never fail. Amen. Hindi ka mabibigo, ikaw ay iaangat lamang ng iyong mga kabiguan. I am a product of all defeats and failures. If not for those, hindi po ako mapapalagay sa katayuan kong ito. Simple lang naman po ang paggamit ng Diyos. Nakapag-kukuneta astrodome tayo 3 times a week, a day, a year. And then nakapag-broadcast tayo ng sabay sa ilang television station, pati international. Kwentahin mo nga kung magkano yun. Pero ang Diyos ang namamahala ng lahat ng kanyang iniuutos. Love the Lord, obey His voice, and then cleave unto Him. Laging tandaan mo, Diyos ang ating kayamanan. Si Jesucristo ang ating kayamanan. So ngayon, para inyong maunawa ang mabuti, kaya walang nabibighaning mga kaluluwa sa simbahan. Dahil ang simbahan ay baog. The church is sterile and weak. Bakit po kaya? Makinig kayong mabuti. Ito ay mensahe na para sa lahat ng simbahan. So, ngayon nating unawaing mabuti. Sila ay laging nananalangin. At laging hinihintay nila ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Araw-araw po yun sa Book of Acts. At dumami ang mga naliligtas dahil yung kanilang pangangaral ay kinukumpirmahan ng Diyos ng himala at kababalaghan. Ulitin kong muli. Nakukumpirmahan ng Diyos ng himala at kababalaghan. Pumunta sa himpilan nung panahong una dahil lagi akong live sa DWAD, pumunta ang isang tagapakinig. At ang sabi niya, salamat po sa inyong broadcast. Napigil ako sa pagpapakamatay. So, ibig sabihin, ang Diyos ang namamahala. Sabi ko, bakit magpapakamatay ka? Dahil po, ang asawa raw niya ay OFW, at nagbalik bayan, nabunggo ng tricycle, pilay, hindi makabalik sa pagtatrabaho, at walang-wala sila nung nakikinig sila ng palatuntunan. So, ibig sabihin, ang Diyos ang namamahala ng palatuntunan. Napigil ang pagpapatiwakal. At may isa naman na napakahirap nila at ang kanilang pagminsan ng almusal nila ay dahon ng bayabas. Sa Bulacan po sila. At kaya sila ay naghihirap dahil lasenggo ang tatay niya. At tamad. Tingnan mo ang iyong katabi. Idalangin mo siya kung siya lasenggo at tamad. Huwag hahatulan. Amen.
At isang araw, isang umaga, laking gulat niya. Ang tatay niya nakikinig na sa tinig ng kanyang pagbabalik. Na born again! Kaya sila ay nagkaroon ng pangarap at siya na ngayon ang pinakamayaman sa Cavite. Hello! Bakit po kaya? Simple. Sila'y naniwala sa Diyos na aking ipinangangaral. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, hindi ho problema ang pagyaman. Ang problema ay kung hindi mo iniibig ang Diyos. At madaling sabihin, I love you, Lord. I love you. Kahit na tumulo pa ang sipon mo, kung hindi mo mamahal ang iyong biyanan, bali, wala yan. Nakukuha niyo po. Kailangang mahal mo ang lahat ng tao, lalo na yung mga taong lagi kang ichinichismis. One time, ako ay nasa isang gawain, nagbabasketball kami, at ang sabi ko, idalangin niyo nga ako, talagang ako'y pagod na sa pag-uusig sa akin. At ang sabi nung pastor ng GMA Cavite, ang sabi niya, tinapik niya ako sa balikat. Sabi niya, Greg, napakapalad mo nga eh. Dahil ang pangalan mo ay nasa buong Pilipinas na dahil inuusig ka na ikaw daw ay ganito ganon. Nakapublish na sa lahat ng simbahan. Sabi niya, pre-advertisement ka. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti, kung wala kang persecutor, baka hindi ka Kristiyano. Kung wala kang tribulation, baka hindi ka Kristiyano. Dahil ang matuwid ay uusigin. Amen. Ang nabubuhay kay Jesus ay pagwiwikaan ng mga kasinungalingan. Amen. Kaya kung walang nang uusig sa iyo, baka ikaw ay hanggang simbahan lang at baka ikay taga Zimbabwe, simba uwi. At Sambales, samba lang at alis. Kailangan lumaya ka doon at ikaw ay maging anak ng Diyos at magbilang ka ng mga biyaya at pagpapalang itutulong sa mga kapuspalad. Amen. Kailangan kayo ay bukas ang palad at matulungin sa kapuspalad. Bukas ang palad, matulungin sa kapuspalad. Amen. At pag ikay matulungin sa kapuspalad, kailanmay hindi ka kakapusin hanggang sa iyong apo. Mga anak mo. Hallelujah. At may isa akong kakilala na apo na linagyan ng lola ng 6 million ng savings account. Amen. Hallelujah. So isip-isipin mo yun, bakit natuwa yung lola? Dahil sobrang pera ng lola. Amen. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Magsimula ka na nasa sobrang pagpapala para ang apo mo malagyan mo ng 6 million later on. Amen. Hallelujah. Ang Diyos mo ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Isigaw mo, ang Diyos ay napakabuti. So, na-develop ang 6 na gagawin. Number 1 is to love the Lord thy God. Number 2, walk in His ways. Number 3, keep His commandments. Number 4, love the Lord thy God, obey His voice, and cleave unto God. For He is your life, and He is the length of your days. Kaya dahil ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ang iyong buhay ay magiging maginhawa at punong-puno ng kasaganaan at masaganang kapayapaan ang liligid sa iyo. Habang may buwan. Amen. Habang may buwan. Kaya dito tayo magsisiruin. Ito'y mensahe sa akin ng isang Israelite pastor noong 60 years anniversary ng Israel na ginanap sa Pilipinas. At ang sabi niya, hindi ko po maunawaan, why am I, dahil ini-assign sa akin na sa simbahan natin mangaral. Ang sabi niya, hindi ko maunawaan, I cannot understand kung bakit ito ang ini-impress sa akin ng banal na Espiritu na ipangangaral sa simbahang siya ay maiimbitahan. At ito, yung ipinangaral niya. Sa Isaiah 8:18. Isaiah 8:18. Makinig kayong mabuti. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Mount Zion. Pansinin po natin, kaya tayo may prayer mountain dahil dumating ang East German
missionary, ang sabi niya, si Krista Dam, ang sabi niya sa aking inay, huwag mo pong ibebenta ang lupang ito, may gamit dito ang Diyos. Laging tandaan po natin, Mount Zion is a place where people are interceding. Kaya binigyan tayo ng prayer mountain para tayo ay manalangin, pero marami ang tamad pumunta roon. Hello? Pag merong intercessor, at dapat lahat tayo intercessor, signs and wonders magaganap sa mga miyembro. Hindi narinig. Pag maraming nag-i-intercede, signs and wonders will follow every one of the member of this church. Amen po ba? Kaya nga, pag-igtingin natin, dahil ang sabi ng Panginoon mismo, sa Mark 16, alam niyo ba yung kung nasan ang Mark? Ayun, so kailangan alam mo kung saan sa Biblia yun, at ano ang sabi sa Mark 16 verse 17. Sabay-sabay, basahin natin. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. So, ang himala po ay hindi nasa harapan, hindi mo hinahanap, yung kabuntot mo ang himala. Pag tama ang iyong ginagawa at wala kang hinala at ikay nagtitiwala, ang himala ay kikilos na nakabuntot sa iyo. At kung ang Panginoon ang iyong pastol, sino rito? Hindi ako ang pastol ninyo, hindi rin kung sino man, ang pastol nating lahat ay si Jesus. At dahil si Jesus ang pastol nating lahat, ano ang mangyayari sa iyo? 23:6 ng Psalms. Ano ang sabi roon? Pag ang pastol mo ay ang Panginoon, ano po ang sabi? And surely goodness and mercy shall follow me all the days. Hanggang kailang araw? Surely, because Jesus is my shepherd, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano po ang ibig sabihin? Tiyak na tiyak ang kabutihan at awa ng Diyos ay, ang gusto kong translation, will pursue me. Hahabulin ako, tutugisin ako ng kabutihan at awa ng Diyos habang ako ay nabubuhay sa aking mga araw sa ibabaw ng lupa at titira ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam niyo ba ang bahay ng Panginoon? Simbahan. Amen? And the house of the Lord is a house of prayer. Ikaw ba'y mananalangin? Kailangan ikay nananalangin at mananalangin at patuloy na mananalangin at makakaranas ka ng signs, wonders, and miracles. At magaganap yung Psalms 5:12. Itala po ninyo yan dahil yan ay kumikilos sa aking buhay. Ano po ang sabi ng Psalms 5:12? At ang sabi roon, for thou, Lord, will bless the righteous with favor. With favor wilt thou compass him as with a shield. So ang protection ng mga matuwid ay pabor ng Diyos, pagpapala ng Diyos. For the Lord will bless the righteous. Sapagkat ang Panginoon ay pagpapalain niya ang mga matuwid ng pabor. Babakuran siya ng kaniyang mga pabor na katulad ng kalasag. Kaya hindi makakalapit ang diablo because I am shielded with His favor. You too, you are shielded with God's favor. Kaya walang makasisira sa iyo at sa iyong sambahayan. Kaya nais kong tayo ay i-wrap up natin. Love the Lord thy God, walk in His ways, keep His commandments. Love the Lord thy God, obey His voice, and then cleave unto God. Paano? Sa 8:13, para sundan ka ng signs, wonders, and miracles. At magkakaroon ng patutuo yung mga nasa paligid mo kung paano sila pinagpala ng Diyos dahil nakita ka at nakilala ka. Ano po ang sabi ng 8:13 ng Isaiah? Dito po tayo magsisiruin. At ang sabi po dito,
Sanctify the Lord of hosts Himself. Ano po yung sanctify? Yung sanctify po ay to separate. Kailangan siya lamang ang iyong Diyos. Kailangan Diyos lamang ang iyong inaasahan, Diyos lamang ang iyong pinagtitiwalaan. Sanctify the Lord of hosts Himself. Iyong gawing ang Diyos lamang ng mga hukbo ang iyong Diyos. Mismo. Paano? Dalawa ang gawain dito. Let Him be your fear and let Him be your dread. Gawin mo siyang iyong kinatatakutan. Yung fear dito ay sinasambat, pinagtitiwalaan ng lubusan. Yung dread dito ay nangingilabot ka dahil ang Diyos lamang ang may hawak ng lahat ng ating pagpapala. At ang Diyos din lamang magpaparusa sa lahat ng hindi masunurin. So, dalawang bagay, to those who fear and to those who dread in the Lord, sa mga nagtitiwala at umaasa sa Diyos, pagpapala at pagpapala at pagpapala, pabor at pabor at pabor, biyaya at biyaya. Sa mga hindi nagtitiwala, sumpa, kabiguan at hirap ng pamumuhay. Have you chosen like today? Pinili mo ba ang buhay ngayong umagang ito? At sa lahat ng pumili, tumayo ka at tumindig. Sa pagkapili ninyo sa buhay, then let the anointing of the Holy Spirit be upon each one. Itaas ang dalawang kamay nung napili ang buhay. In the mighty precious name of Jesus, I declare this powerful anointing of the Holy Spirit that you will be shielded with favor. You will be surrounded with God's goodness from this time on until we reach heaven. In the mighty precious name of Jesus, amen and amen. God bless you all. Good morning.